Alright mga kapatid, meron na naman tayong bagong bibigyan ng reaction video and commentary. Mula naman tong videong to kay Maharlika TV mga kapatid. Ilalagay natin ang link sa ibaba sa may description box. Syempre huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link. Etong videong panonoorin natin mga kapatid, ito basahin muna natin ang title. No? China at North Korea, hindi inaasahan ng ginawa ng Japan. Ano ba ang ginawa ng Japan na hindi inaasahan ng China at North Korea? Well, eto nga, aalamin nga natin mga tol, bibigyan natin ng reaksyon and commentary. No? Siguro may kinalaman to sa militar o may kinalaman to sa mga hakbangin. Lalo-lalo na ngayon mga kapatid, tandaan nyo, na-ratify na o naratipikahan na ang kasunduan nyo, parang visiting force agreement ng Pilipinas at Japan. No? Yan ang bagong balita ngayon mga tol. Pero anyway, bigyan na muna natin to ng reaction video. Samahan ninyo ako mga tol. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Meanwhile, in Japan, the government of Yoshihide Suga is reinforcing the country's military might. It has proposed a record $51.7 billion defense budget. Now, Japan has unveiled plans for its biggest military build-up since World War II. While Japan unveiled a new national security strategy today, along with details of its biggest military build-up since World War II. So ito yung tinitira ng China, no mga tol. No, hina-hype lang daw ng Japan yung ginagawa ng China sa South China Sea para daw pagtakpan lamang ng Japan yung kanilang planong military expansion, no? Dahil ayon nga rito sa mga balita, ito daw yung mga ginagawa ng Japan, no? Makalipas itong World War II, no? Makalipas yung napakahabang panahon na yon, eto nagsisimula na ulit magpalakas ng kanilang militar itong Japan. Alam naman natin mga tol, sa history ang Japan, isa yan sa mga talagang matitindi nung araw. Noong December 2022, tinaasan ng Japan ang kanilang military budget ng hanggang sa mahigit 26%, na kung saan ito na ang kanilang pinakamalaking budget increase simula noong World War II. Wow. Ngayong taon mga kapatid, gumastos ang Japan ng nasa 6.8 trillion yen o $55 billion sa kanilang military. Wow, $55 billion. No, $55 billion ha. Budget ng AFP mga tol, nakakaltasan pa, pesos na ngayon, nakakaltasan pa. My goodness, no, 15 billion pesos pa yung nakaltas doon mga tol. Eto, dollars ang pinag-uusapan dito ha. Samantalang si Prime Minister Fumio Kishida ay nais pang gawing mas malaki ang budget na ito. Gusto ng Prime Minister ng Japan na doblehin ang kanilang military spending ng hanggang sa 2% ng kanilang GDP by 2027. Umaabot ito ng nasa tinatayang $73 billion. Base sa pagtatala mga kapatid, Laki. ang plano na ito ng Japan ang naglalagay sa kanila sa pwesto bilang pumapangatlo sa mga bansang mayroong pinakamalaking ginagastos sa kanilang military sa buong mundo. Kailangan umabot sa ganitong klaseng gastusan ng ating mga militar para matupad yung sinasabi ni President BBM na maging world class ang ating AFP. Kasi mga tol, itong binabanggit natin, ito yung mga world class talagang militar mga tol, gumagastos ng ganito kalalaking halaga para ma-modernize pa nila at para mapalakas pa nila yung kanilang sandatahan. Napakalalaking halaga nung ginagastos dito mga tol. Mababalitaan mo yung malalaking halaga rito sa Pilipinas mga tol kung saan-saan ginagamit eh. Kita mo yung issue ngayon, di ba? Hindi nagbigay ng subsidy ngayon dito sa PhilHealth. Tapos may bagong programa ngayon yung tinatawag na AKAP na ngayon ay binabatikos dahil ginagamit lang daw yun mga tol sabi sa report, ginagamit daw yun mga tol ng mga politiko yung AKAP na yun para mamudmud ng pera sa mga mahihirap
at para mapalakas nila yung kanilang PR o masabi na, uy, salamat sa tulong mo. Alam mo yun, pera ng taong bayan ginagamit daw ng mga politiko, ginagamit ng mga politiko para mamigay ng ayuda sa mga mahihirap at magkakaroon ng utang na loob, di ba? At ang kapalit nun, boto, parang ganun, lumalabas, no? Yun ang sabi sa report, no? Pero dapat binibigyan ng budget. Ang dapat mas pinagtutuunan ng pansin, mga tol, ng ating pamahalaan is yung pagpapalakas ng ating sandatahan. Kasi eto talaga labanan ngayon. Sa sobrang naghihina na ang nababawasan na ang sources dito sa ating daigdig, nag-aagawan na yung mga bansa. Simula noong World War II, ang Japan ay mayroon lamang mga military at armas bilang pangdepensa sa kanilang bansa at wala silang kakayahang gumawa ng anumang mga pang-opensa. Subalit ngayon, nais mag-develop ng bansang ito ng tinatawag na counter-strike capability. Nais ng Japan na ang kanilang military ay mayroon ng kakayahang makipagdigmaan, kaya nilakihan nila ang kanilang budget dahil gusto nilang bumili ng marami pang mga barkong pandigma, mga aircraft, maraming mga bala, drones at mga hypersonic missile. Maliban sa mga iyan, nagde-develop na rin ang Japan ng mga 6th generation fighter jet kasama ang UK at Italy. At take note mga kapatid, ang 6th generation ng mga fighter jet ang pinakamahuhusay na eroplanong pandigma sa buong mundo. Kumuha na rin ang Japan ng napakaraming mga drone kagaya ng Turkish Bayraktar drone. Kaya Buti na lang kaibigan na natin tong Japan ngayon. naman talagang mapapansin natin na ang bansang Japan ay gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar para mag-upgrade sa kanilang military. Pero bakit nga ba ito ginagawa ng Japan? Ano ba talaga ang kanilang dahilan? At talaga bang naghahanda na sila sa isa na namang malaking digmaan? Bago tayo magpatuloy, madalas pong hindi nakakarating sa ating mga viewer ang bawat video na ating in-upload. Kaya naman sa ating mga dati ng subscribers at nais mag-subscribe, mangyaring papindot na lamang po ng all sa ating subscribe button. Nang sa gayon ay updated at lagi kayong manonotify sa bawat video na ating in-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Ang Japan mga kapatid ay masyado nang napag-iiwanan ng mga karatig nitong bansa pagdating sa pagpapalakas ng military. Kamusta naman ang Pilipinas? Kagaya ng sa Russia, North Korea at China. Noong sinalakay ng Russia ang Ukraine, medyo nagkaroon noon ng pangamba ang Japan. Maliban kasi sa kapitbahay lang ng Russia ang Ukraine. Malapit lang din naman ang Japan sa Russia at mayroon ding mga isla na pinagtatalunan ng dalawang bansang ito. Ang Russia at Japan ay matagal na ring pinag-aagawan at parehong inaangkin ang mga isla sa Kuril Islands. Mayroong nangyayaring conflict sa pagitan ng dalawang bansa sa mga islang ito. Subalit noong mga nakaraang taon ay lumamig din ang sitwasyon dito. Sa kasalukuyan ay wala nang nangyayaring hindi pagkakaunawaan sa Russia at Japan. Buti naman natapos ng ganun, no? Sana ganun din sa China at Pilipinas eh. Matapos sa isang maayos na usapan eh. Ang problema lang kasi ayaw sumunod talaga sa batas nitong China eh. Samantalang ang digmaan naman na nangyayari sa Ukraine ay umabot na ng mahigit isang taon. Kaya isang pagkakamali ng Russia kung gagawa pa ito ng isa pang giyera laban sa Japan. Kaya naman sa ngayon walang nakikitang malaking pagkabahala ang Japan sa Russia. Kung sa ngayon mga kapatid ay walang bantang nakikita ang Japan sa Russia, ngunit sa isang kapitbahay nito sa North Korea ay talaga namang nabubulabog sila ng husto. Meron. Kahit ikaw siguro kapatid, kung maririnig mo ang katagang North Korea, ang pumapasok agad sa isip mo ay ang nuklear na mga armas. Tama. Ang North Korea ay makailang beses nang nagpalipad ng mga missile na dumadaan sa ibabaw ng Japan na siya namang labis na ikinatakot ng mga Hapon. Alam kasi nila kung ano ang kayang gawin ng naglalakihan at napakalalakas na mga missile na iyon na nagtataglay ng mga nuclear warhead. May trauma na doon ng Japan. Trauma na sila sa mga ganyan. Ayon sa pag-aanalisa, ang North Korea ay mayroon ngayong nasa 40 mga nuclear weapon. At bagamat malayong malayo ito sa bilang na mahigit 5,000 mga nuclear warhead na tinataglay ng Amerika, ngunit ang 40 mga nuclear na armas na ito ay kayang-kaya ng alisin sa mapa ang Japan. Nako. Ang mga nuclear na armas ng North Korea ang isa sa mga dahilan kung bakit gumagastos ang Japan ng napakalaking halaga sa kanilang military upang makagawa ng counter-strike capability. Kung magkakaroon na ang Japan ng sariling hypersonic missile, paniguradong magdadalawang isip na itong si Kim Jong-un na atakihin ang kanilang bansa. Ngayon mga kapatid, maliban sa North Korea na laging nagpapabida sa kanilang mga nuklear na armas, isa pang kapitbahay na bansa ng Japan ang talagang dahilan kung bakit sila nagpapalakas ng puwersa, ang China.
Ang China ang pinakamalaking banta sa security ng Japan. Itinuturing ito ng mga Hapon bilang kanilang pinakamalaking estratehikong hamon sa pag-secure ng kapayapaan at katatagan ng Japan. Ngayong taon mga kapatid, napakalaki rin ng military budget ng China, umaabot ito ng halos $30 billion. Samantalang ang bilang ng kanilang mga kasundaluhan ay 4 na doble rin kung ikukumpara sa Japan. Grabe, no? Napakalalaki ng mga halagang ginagastos nila, mga tol, para mapalakas nila yung kanilang sandatahan. Ang malaking tanong ngayon, posible nga kayang magkakaroon ng pag-atake ang China sa Japan? At kung posible nga, ano naman ang kanilang dahilan? Ang Japan mga kapatid ay nasa delikadong sitwasyon ngayon dahil sa tensyon ng China at Taiwan. Nais kunin ng China ang Taiwan at isama ito sa mga lupaing nasa sakop ng People's Republic of China. At matatandaan na dati nang sinabi ni Xi Jinping na kung hindi man nila makukuha ang Taiwan sa isang mapayapang pamamaraan, gagamitan nila ito ng isang marahas na militaring pagsalakay. Mahilig naman sa ganyan yung China eh. Batid natin lahat na talagang pinoprovoke ng China ang Taiwan sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawang military drills at palagi ang pagpapadala ng mga barkong pandigma at mga combat aircraft sa border ng Taiwan. Katunayan, noon lang 2022, nakapagpadala ang China ng nasa 1,727 na mga aircraft sa itaas ng Taiwan Strait. Diba? Sobrang tagal na, diba? Sobrang tagal nang ginagawa ng Taiwan ng China yan. Actually, etong sinabi, 2022 lang. Pero kahit nung 1996 pa, 1999, ginagawa na nila yan. Ang mga ginagawa na iyon ng China ay walang dudang nakakaalarma sa Taiwan at ganoon din naman sa Japan dahil bagamat nasa mahigit 1,000 miles ang layo ng Tokyo sa Taipei, ang mga isla namang nasa sakop sa teritoryo ng Japan na kung tawagin ay Southwest Island ay napakalapit lang sa mainland ng Taiwan. Eh ano pa kaya sa Pilipinas? Oh, napakalapit lang din. Ang mga islang ito ng Japan ay nasa tinatawag na strategic location, kaya naman ang mga islang ito ay nilagyan ng mga Hapon ng maraming mga base militar. At bilang kaalyado naman ng Japan, nagtayo rin ang US ng 32 na mga base militar sa isa sa mga islang ito. Okinawa. Ito yung pinag-aagawan nila yung Senkaku. Ang Okinawa Island. Ngayon mga kapatid, ang Amerika ay una nang nangako na kung sakaling magkakaroon man ng matinding hindi pagkakaunawaan ng China at Taiwan, hindi sila magdadalawang isip na makialam at tulungang depensahan ng Taiwan laban sa China. Kung magkataon man na talagang magkagulo ang China at Taiwan at darating ang oras na magbibigay ng suporta ang Amerika at tuluyan ng magiging involved sa bakbakan, 100% na madadamay ang Japan dahil magiging napakahalaga sa US military ang mga base militar na nasa isla ng bansa. Hindi lang yan, no? Diba? Kung madadamay ang Japan dahil may mga military base ang Amerika dyan, mga tol, ganun din daw. Sabi daw, may posibilidad na talagang madamay din tayo rito sa Pilipinas dahil nga sa ating mga EDCA sites. Malapit sa Taiwan. At bilang isa namang kaalyado ng US, hindi rin magdadalawang isip ang Japan na bigyan ng suporta ang Amerika. Kaya naman ang isla ng Okinawa ay malaki ang tsansa na magiging crucial sa posibleng digmaan. Walang duda kapatid na alam din ng China na kung sasalakayin nila ang Taiwan, kinakailangan din nilang maging alerto sa kontra-atake ng US na magmumula sa Japan. Yeah. Kaya naman sa madaling salita, sabi talaga ang Japan sa gulo ng China at Taiwan. Kaya nga hanggang ngayon mga tol, di ba? Puro banta, puro pananakot ang ginagawa ng China. Hanggat maaari nga kung kaya nilang sakupin ng Taiwan nang walang nangyayaring gera, eh mas gusto nila yon. At least mga tol, hindi maapektuhan ng kanilang ekonomiya. Kasi talagang damay ekonomiya nila dyan. Tagal nilang binild yan eh. Tagal nilang pinagsikapang mapaangat yan o mapalakas yung kanilang sandatahan. Tapos kung mapapasabak sila sa gera, eh hindi rin basta-basta ganong kadali lang yun. At yan kapatid ang malaking dahilan kung bakit masinsinang pinaghahandaan ng Japan ang pagkakaroon ng isa na namang digmaan. Gumagastos sila ng napakalaking halaga para sa kanilang military upang mapigilan ng China sa posibleng pag-atake sa kanilang mga base sa Southwest Island. Deterrence, no? At least na ipapakita nila na hindi kami basta-basta. Hindi kami pipitsugin lang kaya wag nyo kaming maliitin. Meron kaming napakalakas na sandatahan din. Yun din ang kailangan natin mga Pilipino eh. Yun din ang kailangan ng Pilipinas mga tol. Magpapalakas tayo, i-modernize natin yung sandatahan, ipapakita natin yung puwersa natin. Hindi para sa gera, kundi para wag magkagera. Kasi syempre ang isang bansa na sabi natin may sapat na kakayanan, eh magdadalawang isip pa rin mga tol. Kasi walang may gustong madadamage sila, di ba?
Nais ng Japan na depensahan ang kanilang mga nasasakupang isla at upang magawa nila ito, kinakailangan nilang mag-counterstrike sa China. Samantalang ang China naman, kapag nalaman nilang may kapasidad na ang Japan na labanan sila, malamang sa alamang ay iiwasan na rin itong idamay ang Japan sa gulo Yun. nila sa Taiwan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa topic na ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan. So yung topic na to, ang nasasabi lang natin mga tol, sana may ganyan din ang Pilipinas, no? Sana yung unang-una kasing kailangan syempre palakasin ng ating gobyerno yung GDP natin kasi doon din tayo kukuha para mabudgetan natin mga tol yung ating sandatahan 'Di ba? Napakaraming binabudgetan ng ating gobyerno, napakaraming pinaglalaanan ng budget. Kaso sad to say, gano'n naman talaga sa kahit na anong bansa dito sa atin tulad lang 'yan, napakaraming kurakot, may korupsyon mga tol na nangyayari, 'di ba? At malamang sa malamang ilang porsyento ng budget natin doon napupunta. So sana naman talaga yung ating AFP, yung ating military tulad nga nasabi ni BBM maging world class. Yun nga lang tinapyasan ng 15 billion. 15 billion pesos tinapyas pero sabi kahit daw tapyasin hindi makakaapekto yun sa modernization. Sana nga mga tol, no? Sana nga. Siguro sinasabi lang nila yan para hindi na mag-react ang taong bayan. Pero sana nga mga tol. Pero kung titignan mo, napakalaki ng budget na ginagastos ng ibang mga bansa para talagang matawag na world class yung kanilang mga sundalo. Paano pa kaya rito sa Pilipinas, di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.